Si Soliman Cruz ay isang respetadong pangalan sa industriya ng pelikula, telebisyon at teatro sa Pilipinas. Ipinanganak noong Agosto 15, 1957 sa Maynila. Siya ay nagkaroon ng isang matagumpay na karera na sumasaklaw sa mahigit 3 dekada. Ang kanyang pangalan ay hindi lamang nakaugnay sa mahusay na pagganap sa harap ng kamera, kundi pati na rin sa kanyang mga kontribusyon sa larangan ng sining at kultura sa bansa. Si Soliman Cruz ay nagsimula sa mundo ng performing arts bilang isang aktor sa mga dula. Ang kanyang pagkahilig sa teatro ay nagbigay daan sa kanya upang maging isa sa mga nangungunang pangalan sa mga eksena ng dula sa Pilipinas. Nag-aral siya sa mga prestihiyosong paaralan ng sining at naging bahagi ng Tanghalang Pilipino at iba pang mga grupong pang-teatro na nagbigay daan sa kanya upang makilala sa larangan ng dula. Sa simula, mas nakilala si Cruz bilang isang stage actor at dito nagsimulang lumabas ang kanyang galing sa pagpapakita ng emosyon at karakter na madalas ay malalim at may kabigatan. Sa kanyang mga dula, nagampanan niya ang mga papel na tumatalakay sa mga mahalagang isyong panlipunan, pati na rin ang mga temang may kinalaman sa pamilya, relihiyon at politika. Ang kanyang mga pagtatanghal sa teatro ay hindi lamang basta palabas, sa halip ito ay malalim na pagsasalamin sa kalagayan ng mga Pilipino at ng lipunang kanilang ginagalawan. Ang paglipat ni Soliman Cruz mula sa teatro patungo sa telebisyon at pelikula ay isang natural na hakbang sa kanyang karera. Siya ay nakilala sa mga seryosong papel sa mga drama series at pelikulang tumatalakay sa mga isyong panlipunan. Ang kanyang mga karakter ay karaniwang nag-aangkin ng malalim na karakterisasyon at hindi siya natatakot na magbigay ng matinding emosyon sa kanyang mga papel. Isa siya sa mga aktor na kilala sa kanyang natural na kakayahan na magbigay buhay sa mga karakter na malalim at komplikado. Isa sa mga pinakapopular na pelikulang kanyang sinalihan ay ang Bata Bata Paano Ka Ginawa noong 1998 kung saan siya ay gumanap sa isang hindi malilimutang papel. Ang pelikula ay isang adaptasyon ng nobela ni Luwalhati Bautista at tinatalakay ang mga isyong panlipunan at ang buhay ng isang inang nagtataguyod sa kanyang mga anak. Sa pelikulang ito, ipinakita ni Soliman Cruz ang kanyang kahusayan sa pagganap at naging mahalagang bahagi ng kanyang tagumpay sa industriya. Dahil sa kanyang dedikasyon at kagalingan sa pagganap, nakatanggap si Soliman Cruz ng maraming parangal mula sa mga prestihiyosong award-giving bodies sa Pilipinas. Kabilang narito mga parangal mula sa Gawad Urian, FAMAS at PMPC Star Awards na pawang mga institusyon na nagbibigay pagkilala sa mga natatanging kontribusyon sa industriya ng pelikula at telebisyon. Minsan na rin siyang kinilala bilang Best Supporting Actor, isang kategorya na ipinagkakaloob sa mga aktor na tumulong sa pagpapalakas ng pelikula o serye sa pamamagitan ng kanilang kahusayan sa pagganap. Bukod sa kanyang mga proyekto sa telebisyon at pelikula, masigasig din si Soliman Cruz sa kanyang mga proyekto sa teatro. Isa siya sa mga pangunahing aktor na aktibong kasangkot sa mga dula sa Cultural Center of the Philippines o CCP at iba pang mga teatro sa bansa. Ang kanyang mga palabas sa entablado ay laging puno ng lalim at kaisipan, kaya't siya ay patuloy na hinahangaan ng mga tagahanga ng teatro. Ang teatro ay malapit sa puso ni Cruz at siya ay patuloy na nakikilahok sa mga dula na tumatalakay sa mga makabayang issue at mga kwento ng mga Filipino sa makabagong panahon. Ang mga pagganap ni Soliman Cruz sa entablado ay laging itinuturing na makulay at puno ng mensahe. Ito ang nagpatibay ng kanyang reputasyon bilang isang mahusay na aktor sa lahat ng aspeto ng performing arts. Bagaman si Soliman ay isang kilalang personalidad sa industriya ng pelikula at teatro, nananatiling pribado ang kanyang buhay. Hindi siya gaanong nagsasalita tungkol sa kanyang personal na buhay sa media at mas pinili niyang ituon ang atensyon sa kanyang mga proyektong sa sining. Gayunpaman, ang kanyang pagmamahal at dedikasyon sa sining ay hindi may tatanggi. Siya rin ay isang mentoring figure sa mga kabataang aktor, nagiging inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng mga artistang Pilipino. Hindi lamang siya isang aktor kundi isang guro sa larangan ng sining at performing arts at madalas ay tumutulong sa paghubog ng mga bagong talento sa teatro at pelikula. Sa kabila ng kanyang tagumpay, dumaan si Cruz sa matinding pagsubok. Noong dekada, noong 2010, naging biktima siya ng adiksyon sa ipinagbabawal na gamot na nagdulot sa kanya upang maglakbay sa kalsada at mamuhay sa kalye. Ayon sa mga ulat, siya ay nagkaroon ng diagnosis ng amphetamine addiction at posibleng schizophrenia. Sa tulong ng kanyang mga pamilya at rehabilitasyon, nagawa niya makabangon at muling makabalik sa industriya. Noong 2023, pinarangalan siya ng Film Development Council of the Philippines o FDCP ng Annual Achievement Award sa parangal ng sining bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa sining at pelikulang Pilipino. Sa kasalukuyan,
Patuloy na nagpapakita sa Suliman ng kanyang dedikasyon sa sining at nagsisilbing inspirasyon sa mga bataang aktor at tagahanga ng teatro at pelikula. Aktibong gumagawa si Suliman Cruz sa industriya ng pelikula at patuloy na kinikilala sa kanyang mga kontribusyon sa sining. Bilang isang aktibong miyembro ng komunidad ng mga artista, patuloy na nagpapakita si Suliman ng dedikasyon at pagmamahal sa kanyang craft na nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataang aktor at tagahanga ng sining. Si Suliman Cruz ay isang buhay na patunay na ang talento, tapang at pagnanais na magbago ay maaaring magdala ng tagumpay at pag-asa. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing inspirasyon sa mga pagnanais, sa mga nagnanais magbago at magtagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Ang una kong reaksyon, isang tanong, bakit ako? Bakit hindi si Dali De Leon? Hindi ko alam. Bakit kasi ngayon, kagaya ng sinabi ko kay Cyrus kanina, nominated na siya sa Oscars. Pero maraming salamat. Sino bang pumipili? Baka may mga kamag-anak ako dyan. Yung appealing na gagampanan ko, yung may amoy, meron siyang stench, merong purgation sa kanyang pagkatao. Para sa akin, yun ang yung term mo, appealing. Ano yun, sa Sinimalaya. Yung unang Sinimalaya, ako yung tatay ni Maximo Oliveros. So pagkatapos noon, yun na. May nakapanood, kinuha ko sa isang teleserye. Sunod-sunod na. Sa sistema ng paggawa ng pelikula, yung proseso, wala naman pagkakaiba. Pero isang malaki lang pagkakaiba, may ensayo. So, nauna ako para mag-rehearse with the Bulgarian actor and the Romanian actor. Tapos after 1 week, dumating na yung mga dalawang Filipino actor. Nag-rehearse naman kami ng eksena namin. 1 linggo rin yun. Tapos pagkatapos nun, 1 linggo na naman sa actual set. I-ensayo ang camera at ang ilaw.